Sara Duterte, isinusuka na ng kanyang mga kaalyado at ng mga politiko sa Davao City. O teka muna ha, bago niyo sabihin na fake news ako, ito po galing sa politiko. Sara, sinusuka na? VP Duterte admits even politicos in Davao City don't want her endorsement. Ayan, inamin na mismo ni Sara Duterte na kahit yung mga politiko sa kanyang baluarte sa Davao City ay ayaw na ng kanyang endorsement para sa 2025 elections. Basahin ko po yung balita. Vice President Sara Duterte's political capital has plunged to the point that candidates in her bailiwick Davao City are turning down her endorsement for the 2025 elections. Sa baluarte na mismo ni Sara Duterte sa Davao City, ayaw na ng endorsement ni Sara Duterte sa 2025 elections. Bakit kaya? Dahil alam nila, negatibo na po ang imahe kahit na sa baluarte ng mga Duterte si Vice President Sara Duterte. Kaya ayaw nila anything to do with Sara Duterte. At baka lalo lang mapahamak ang kanilang kandidatura at matalo pa sila kapag nagpa-endorso sila kay Sara Duterte. Sabi sa isang press conference sa Zamboanga City, sinabi ni Duterte that she won't be endorsing any local candidate in the upcoming elections. Yan. Sinabi ni Sara Duterte na hindi daw siya mag-i-endorso ng kahit na sinong lokal na kandidato sa darating na eleksyon. Although the decision wasn't really her choice. So ang ibig sabihin, kahit na gusto niyang gawin na i-endorso yung mga politikong tatakbo o yung mga kandidatong tatakbo sa 2025 elections, wala siyang choice kundi huwag silang i-endorso. Bakit? Dahil ayaw mismo ng mga kandidato. Sabi ni Duterte, for local, as of the moment, I am committed to Davao City. But apparently, in Davao City, sinasabihan nila ako, wag na lang daw ako sumali doon. I have my own problems. So ang sinasabi ng mga kandidato, wag na daw siyang sumali sa kampanya dahil meron naman daw siyang sariling problema. Hindi man madiretso yung mga kandidatong sabihin na ayaw namin ng endorso mo, dinaan pa nila kunyari sa wag ka nang sumali dahil may sarili kang problema, harapin mo muna yung problema mo. Pero kahit na si Sara Duterte, alam niya, sabihan ka ba naman ng wag na lang daw akong sumali doon? Dahil alam ng mga kandidatong ito na mas malamang matalo sila pag nagpa-endorso sila kay Sara Duterte. Obviously, alam nila na negative ang dating ni Sara Duterte sa mga panahong ito. Sara's father, former President Rodrigo Duterte, will run for mayor of Davao City against Carlo Nograles, a member of the clan with which the Dutertes have a long-standing political rivalry. So hindi rin pala natuloy yung sinabi ni former President Duterte na magpa-back out na siya. Kung matatandaan po natin, a few weeks back, sinabi ni Duterte na hindi na siya tatakbo, wala na siyang babalikan, pababayaan na lang daw niya yung mga bagong henerasyon na mamuno sa Davao. So, hindi rin pala siya nag-back out. Itutuloy pa rin pala niya yung kanyang kandidatura. Again, ano pa ba ang bago kay Rodrigo Duterte? Kung ano yung sinabi niya ngayon, bukas mag-iiba, the next day, babalik sa dati. The Duterte Patriarch will run alongside Davao City Mayor Sebastian Duterte, Sara's brother. So, si dating Pangulo as Mayor, si Basti naman bilang Vice Mayor. Meanwhile, the re-election bid of Davao City Representative Paulo Duterte will be challenged by Carlos' sister, PBA Party List Representative Mitch Nograles. Vice President Duterte acknowledged that her ongoing feud with the Marcoses might have dampened her endorsement power, which was sought after by politicos when her father was the president. So biglang baliktad po. Kung nung panahon ng tatay niya, most sought after ng mga politiko ang endorsement ni former President Duterte, ngayon po, aminado si Sara Duterte na yung kanyang ongoing na feud o yung pagkakagalit nila ni Marcos ang nagpahina sa kanyang endorsing power. Na kahit na yung mga kakampi at kaalyadong tatakbo sa 2025 elections, ayaw nila. They want nothing to do with Sara Duterte. Ang sakit naman yata nun. Sabi pa ni Sara Duterte, sa tingin ko naman parang wala rin magkaka-interes na hanapin o i-request ako dahil lahat ngayon. Walang gusto na makita o malaman na kaibigan ko sila o kakampi ko sila. Yun ang talagang masakit. Siyempre kung kayo ay loyal kay Sara Duterte, kahit na anong mangyari, hindi nyo siya tatalikuran. Pero ito, yung ayaw ninyo magpa-endorso sa vice-presidente ng bansa. Bakit? Dahil alam na alam nyo na negative ang imahe ni Sara Duterte. So ano kaya itong statement ni Sara? May halong tampo? Dahil sabi niya, wala rin magkaka-interes na hanapin o i-request ako. Dahil lahat ngayon, walang gusto na makita o malaman na kaibigan ko sila o kakampi ko sila. Masakit man itong tanggapin, pero sino po ang may kasalanan? Si Sara Duterte mismo. Then ang dami naman nagsasabi, it is okay na kung may makita kang hindi mo gusto sa administrasyon ng sitting president, okay lang mambatikos ka. Go on. Kung sa tingin mo may valid reason ka para hambalusin ang gobyerno ni President Bongbong Marcos, pwede mong gawin yan. Pero hindi po nangangahulugan. Namumurahin na natin ang ating presidente at pagbabantaan pa ang buhay. Iyan po kasi ang mahirap sa padalos-dalos. Sabi nga sa Biblia, dapat tayo ay slow to anger. Dahil kapag tayo ay galit, hindi po natin maalis na tayo ay makapagbitaw ng mga masasakit na salita. In this case, ni Sara Duterte ay ang mura-murahin ang ating presidente, si First Lady, si Speaker Martin Romualdez, to the point na pagbabantaan niya ang buhay. Hindi po yan katanggap-tanggap sa ating mga Pilipino. At yan ay nakita ng mga kaalyado ng mga Duterte.
I'm sure hindi lahat ng mga maka-Duterte ay sang-ayon sa ginawa ni Sara Duterte. Parang taliwas po yan sa kultura natin. We do not wish ill against our neighbors o kahit sa mga kaaway natin. Kapag ikaw ay galit, siguro mapapalagpas natin kung may konting mura. Pero yung kay Sara Duterte, sunod-sunod na malulutong na pagmumura. Mas malutong pa sa piatos o sa chichirya. So ano ang aasahan mo? Magha-hallelujah pa sa'yo ang mga kakampi mo? Kaya itong mga nasa EDSA o kung saan man may rally, ako naniniwala na karamihan dyan ay bayad. Kahit na itanggi pa yan ng mga DDS na sinasabi nila, wala daw bayad doon. On their own free will, kaya sila nagpupunta ron. Kumakalat na nga, ang daming nagre-reklamo, yung 500 na budget, nagiging 200 na lang. Swerte mo na kung makakuha ka ng 300. So ilang araw na sila sa EDSA? Dumadami ba sila? Hindi. Meron pa nga akong nabasang post dito Pasalamat kayo, malayo sa EDSA ang Mindanao. Dahil kung nagkataon, malapit lang, kanina pa namulaklak sa dami ng mga tao dyan. So, ibig sabihin, aminado itong nagsulat na ito na talagang nilangaw ang EDSA rally. Pero teka muna, sasabihin niya kung malapit lang daw ang Mindanao, namulaklak na daw sa dami ng mga tao ang nagpunta sa EDSA. Sinasabi ninyo na 32 million ang bumoto kay Sara Duterte. Yan bang lahat ng 32 million nasa Mindanao? Siguro naman yung mga botante at bumoto kay Sara sa Luzon. O sige, sabihin na natin, 2 million lang ang bumoto kay Sara sa Luzon. Yung 30 million, Visayas, Mindanao. 2 million sa Luzon. Kahit 1 million na lang dumagsa sa EDSA. Di ang daming tao. Hindi Ilang araw na sila doon. Hindi naman sila dumami-dami. Dahil kung marami pa pong sumusuporta sa mga Duterte dyan sa Davao City, hindi po sasabihin ni Sara Duterte ito. Hindi niya aaminin na kahit na sa Davao City, ayaw ng mga politiko ng kanyang endorsement. However, sabi ni Sara Duterte, may nakikita siyang silver lining sa kanyang sitwasyon, saying the lack of politicos to endorse will allow her to rest and focus on her work as Vice President. At isa ba sa trabaho ng Vice President ang mag-meltdown, ang pagmumurahin ang Presidente ng Pilipinas, ang magbanta at magpapresko na magpapresko, magbintang ng magbintang, wala namang mailabas na ebidensya? Is that part of the work of the Vice President? So aasa pa ba naman si Sara Duterte na marami pang mga kaalyado nila will stick to her? Again, hindi po ito fake news. Dahil ayon po sa Politico.com, itong mga katagang ito ay nanggaling mismo kay Vice President Sara Duterte nung inamin niya that even politicos in Davao City don't want her endorsement at sa tingin niya wala namang magkaka-interes na hanapin o i-request siya dahil lahat ngayon walang gusto na makita o malaman na kaibigan sila o kakampi ni Sara Duterte. Kayo po, gugustuhin niyo bang maging kaibigan o kakampi ang isang tulad ni Sara Duterte? Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.